Walang dudang mga pangunahing sindikato sa flood control anomaly ang mga kongresista. Yan ay ayon mga kapatid kay Mayor Magalong. Ito yung mayor ng Baguio City mga tol kung di ako nagkakamali. Ang sabi rito, ayan tama, mayor nga ng Baguio City. Tahasang sinabi ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na ang mga kongresista ang pangunahing sindikato sa likod ng anomalya sa flood control project mga tol. No, sabi rito mga kapatid sa report yan ha, kaugnay nito na natili pa ring naghihintay ng investigasyon ng alkalde upang magbigay ng karagdagang impormasyon hinggil sa naturang katiwalian. Alam nyo mga tol, alam natin ang sistema ng mga investigasyon ng sistema ng hustisya dito sa Pilipinas na sobrang napakabagal. Pero again mga kapatid, no, kung may makikinig man o kung may nakikinig man, ako'y nananawagan pa rin sa ating mga kababayan na wag nating tularan yung mga nangyayaring kaguluhan halimbawa sa Indonesia, sa Nepal ngayon yung pinakabago, na tila ba hindi na maawat yung galit ng mga mamamayan nila doon at sila mismo yung kumukuha na ng hustisya sa pamamagitan ng marahas na pamamaraan. Biruin mo sa Nepal mga tolo, katulad nung ginawa doon sa Indonesia, di ba? Sinugod yung mga bahay ng ilang mga politiko dahil nga sangkot sa korupsyon. Dito mga tol sa Nepal, ganun din. Sinunog yung dating bahay ng prime minister nila doon at nadamay mga kapatid pati yung asawa nasunog ng buhay. Ganon nakatindi mga tol yung mga kaguluhan doon. Wag naman sanang umabot ng ganyan dito sa ating bansang Pilipinas mga tol, di ba? Na mga tao ang ang kukuha na ng gusto nilang hustisya dahil sa sobrang galit nila sa mga nasasangkot o sa mga buhaya rito sa ating bansang Pilipinas, mga tol, wag naman sana tayong manggaya o kaya gumaya, no, sa mga ganong mga pangyayari. Anyway, panoorin natin ito mula rito sa UNTV News. Panoorin natin itong sinabi ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Alright, bago natin to simulan, huwag mo kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, panoorin na natin mga kapatid. Marami sa kanila involved. No? Walang kaduda-duda yan. Ito nga, hirap na hirap silang banggitin pa yung isa sa mga mastermind nila dyan, si Saldico, hirap na hirap pa silang banggitin. Alam nyo mga tol, para talaga makita ng mga Pilipino na tapat at talagang genuine yung ginagawa nilang investigasyon, 'di ba? Kung sino yung mabanggit na pangalan, kung sino yung maituro, regardless mga tol kung totoo o hindi, total nasangkot ka na rin naman, nabanggit ka na rin naman diyan, 'di ba? Imbestigahan na. 'Di ba? Imbestigahan na. Ang problema mga tol, nag-aaway sila mismo, nag-aaway-away. 'Di ba? Kung dapat bang ipatawag si ganito o hindi. Alam mo, kitang-kita mo para sila may mga pinoprotektahan dyan eh. Hindi naman agad dinuhusgahan eh. Pero since nabanggit yung pangalan mo, di ba? Akusasyon nga eh, di ba? Eh di dapat imbestigahan ka na rin. Ang problema mga tol, may pinagtatakpan, di ba? Hindi naman hinahatulan agad eh. Iimbestigahan lang para syempre maging patas. 'Di ba? Katulad na lamang ng pagpapatawag doon sa mga kontraktor na naging sangkot. Oh, 'di ba? Yung iba ayaw umaten kaya pinadala nila ng warrant of arrest. Yung iba umaten na, so nabulgar na, nasambit na, nasabi na kung sino yung mga involved diyan. So kung ayaw ninyong paniwalaan, wala namang problema, pero dapat 'di ba? Para fair talaga, para walang pinagtatakpan, kung sino yung mabanggit, kung sino yung maidawit, is ano na, imbestigahan na, 'di ba? May karapatan din naman yung mga yan na itanggi yung bintang sa kanila eh. Pero dapat iniimbestigahan at dapat hindi na sinasabing wag nang tawagin, wag nang papuntahin kasi hindi naman matibay ang ebidensya. Aba, hinusgahan mo na agad na hindi matibay ang ebidensya. 'Di ba? Hinusgahan mo na agad. Wala si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na may mga mambabatas na sangkot sa sindikato na nasa likod ng katiwalian sa flood control projects. Isang palaisipan din para sa alkalde kung bakit hindi maituro na isa sa personalidad na sangkot sa anomalya si Ako Bicol Party List Representative Zaldico. For some reason, di ko rin alam kung bakit takot na takot. Ibig sabihin, it's a public knowledge inside Congress. Hindi rin natin alam eh. Kahit tayo yung nagtataka eh. Ang dami nang ipinatawag eh, mga contractor. Actually, sabi nga ni Magalong si Magalong din mismo nagsabi, yung mga contractor, mga tol, sila yung pinaka nasa ibaba
nung scheme na yan. 'Di ba? Kasi yan mga tol, nag-a-apply yan, lumalahok dun sa mga bidding. Lumalahok sila sa mga bidding. Siyempre yung mga yan, mga tol, gusto rin nila makakuha ng proyekto sa gobyerno dahil alam naman natin, hindi lang basta milyon kundi bilyon ang pinag-uusapan dyan. Siyempre, nagtayo ka ng kumpanya mo, gusto mo, malaki yung income mo. Ngayon, sumasali sila dyan sa mga bidding na yan para baka sakaling makakuha sila ng proyekto at makatulong para mapaunlad yung kanilang kumpanya. Ang problema mga tol, 'di ba, pag nanalo sila sa bidding, merong paggagalingan ng pera. So doon na ngayon tumatakbo mga tol ang mga anomalya. Doon na ngayon tumatakbo yung mga ganitong klase ng mga pagnanakaw, 'di ba? Again mga tol, wala naman tayong hinuhusgahan o wala naman tayong itunuturo kahit na sino man sa kanila dahil lahat naman ng ating pinag-uusapan galing lang din sa kanilang mga pag-iimbestiga. Pero syempre mga kapatid, hindi natin makita yung genuine. Hindi natin makita yung talagang legit. Dahil nakikita natin mga tol, meron silang mga pinagtatakpan, meron silang mga ayaw ipatawag, meron silang iniiwasang imbestigahan. Gaano ka-powerful yung tao na yan, no? But why is it that they're afraid to mention his name? Why? Ayon sa punong lungsod ng Baguio, ito ay dahil karamihan ng sangkot ay mula sa mababang kapulungan ng Kongreso. Pinuna rin ni Mayor Magalong ang aniyay sindikato sa pamimili ng mga mambabatas ng district engineer. Kasi kalimitan, alam nyo naman yung district engineer, sino namimili dyan? Ang namimili naman dyan yung mambabatas, hindi naman si Secretary DPWH. Kasi ganyan na naging kalakaran. Bakit sila nagmimili? Kasi nga nandun yung complicity, nandun po yung sindikato. No? Kaya sa atin po, paano natin ma-address to? Again, the principle of transparency. Kamakailan naman ay nakatanggap ng imbitasyon mula sa Senate Blue Ribbon Committee si Mayor Magalong. Bagamat naniniwala ang alkalde na mas may kredibilidad ang investigasyon sa mataas na kapulungan, nais pa rin niyang humarap sa Kongreso na aniyay sentro ng usapin. So marami nagsabi sa akin na, ay Mayor, kawawa ka lang dyan sa House, puputaktihin ka. Ang hirap kasi mga tol yung nangyayaring investigasyon sa Kongreso. Gayong nasa Kongreso din mga tol, yung karamihan sa mga sangkot. 'Di ba? Ay naku po. Sabi ko, alangan naman ako hindi pupunta sa ako pupunta sa House na wala akong bala. Siyempre nakaprepara din ako, no? Kaya I am a soldier, no? And I came from a tactical unit. So I'm prepared to go to the battlefield. Giit pa ng punong lungsod, napakahalagang magkaroon na kaagad ng independent commission na mag-iimbestiga sa issue at masisiguro na magiging malaya ito sa impluwensya ng politika. Itinanggi naman ng alkalde na kumpirmadong kasama siya sa binubuong independent commission ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. May issue kasi dyan na nire-raise katulad yung sinabi ni Yusek Claire na palagay niya from her personal perspective, sabi niya kung pwede sa commission dapat walang politiko. Eh nagkataon naman na politiko ako, so kumbaga parang wala na ako sa qualification. So I would accept that. Binigyang diin ng opisyal na dapat kilalanin ng lahat ang mga personalidad na itatalaga ng Pangulo sa bubuuing independent commission upang maisakatuparan ang pangakong mapanagot ang mga sangkot sa korupsyon. Kahit naman mga tol na hindi mga politiko pwede pa rin maging sangkot O di ba? Halimbawa, yung mga district engineer, yung mga engineer, hindi naman mga politiko yun di ba? Pero mga tol, dahil sa pera, di ba? Dahil sa kwarta, o dahil dyan sa limpak-limpak na salapi na yan mga tol, talagang dumadaloy ang korupsyon. So kahit na hindi politiko mga tol, yung nandoon sa binubuong mag-iimbestiga, is pwede pa ring makurap yan mga tol dahil posibleng pasikretong kausapin ng mga involved. Alam mo na gagawin mo. Diba? Linisin mo pangalan ko, ako bahala sa'yo. May mga ganun mga tol. Diba? Kaya hindi na usapan dito kung politiko man yan o hindi mga tol Pero syempre, mas maganda kung hindi politiko. Pero hindi tayo nakatitiyak na dahil hindi politiko is mas maayos sa magiging investigasyon. Diba? At again, mga kapatid, hindi lang naman puro politiko ang sangkot sa anomalyang to. Diba? Diyan sa pagnanakaw na yan. Diba? Meron din dyan mga tol,
Biruin mo, mga empleyado lang ng gobyerno. O, di yung mga kontraktor, di naman din mga politiko yung mga yan. Mia Alonso, Alright mga kapatid, ikaw ano ang iyong masasabi tungkol dito sa mga pahayag ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong? Again mga tol, alam ko maraming mga Pilipino ang nabibwisit, ang naiinis dahil matindi ang tinatamo nating kahirapan, matindi ang tinatamo nating perwisyo whenever na umuulan dahil talagang lubog sa baha ang maraming lugar dito sa Maynila dahil mga tol sa mga pagnanakaw ng mga buhaya, 'di ba? Pero syempre mga kapatid, wag nating gagayahin yung mga nangyayari sa ibang bansa tulad na halimbawa sa Indonesia at saka sa Nepal na magiging marahas tayo mga tol, 'di ba? Hindi rin naman kasi magiging sagot 'yun, no? Alisin man natin yung mga 'yan, ang ipapalit din naman natin ganun din malamang sila rin naman yung bubuyo sa atin 'di ba? Kasi ganun naman talaga ang kalakaran mga tol Yung mga mahihirap na Pilipino na nagagalit dahil sa kahirapan, gagamitin 'yun ng mga tao na gustong malagay sa kapangyarihan. Lalo nilang gagatungan yung galit ng mga mamamayang Pilipino para mag-aklas, para pabagsakin kung sino man yung mga dapat nilang pabagsakin. At the same time, yung papalit, yung mga nambuyo, yung mga gumamit ng galit ng mga Pilipino o ng mga mamamayan, corrupt din naman sila 'di ba? Ay nako po, hanggang sa muli mga tol, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.